a moment of truth para malaman kung sino yung mananatiling kaalyado ng Vice Presidente. Malalaman din naman natin yung mga hindi bibitiw sa administrasyon. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Leni presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro any country, suhesyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good morning, Yusek. Kagabi po'y nakakapanayam si ICI Chairman Andres Reyes at sinabi niya, the ICI will fight to the very end if allowed. At sinabi din po niya, they could have done more if the Commission had members. Hindi ba para naghihintayan, Yusek, ang ICI at ang Pangulo? Sabi niyo kasi, sabi ng Pangulo, the ICI is an independent commission. It's up to them if they want to continue and the President will support that decision. Ang sinasabi naman ni Justice Reyes ngayon, they are willing to fight if allowed. Yes, kaya nga po, sila'y nag-submit na ng kanilang report at kung ano po ang magiging desisyon po ng Pangulo dito, kung dapat pa po bang ituloy o hindi, dapat po silang magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho, hintayin na lamang po natin ang magiging anunsyo ng Pangulo. Pero sa ngayon po, wala pong pagpipigil, patuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ICI. But has there been a meeting already between the ICI and the President? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam ay wala pa po sa ngayon. At ang report po na to ay nabasa na po at pinag-aaralan mabuti kung ano po ang susunod na hakbang. Sa tingin ba ng Pangulo, Yusek, the ICI has already accomplished its mission as envisioned when the President issued EO 94? Wala pa po tayo masasagot patungkol po dyan dahil patuloy po yung pag-aaral sa ginawang report po ng ICI. Thank you. Susunod na tanong po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ay, ma'am. Follow-up lang din po. Ma'am, you mentioned medyo makapal yung report. May we know how many pages po ito? And bago po ba ang SONA ng Pangulo, this coming SONA niya, matatapos na po o makakapagbigay po ng report ang palasyo? Sa atin pong pagkakaalam, wala po akong personal na kopya. Ito po ay halos 1,000 na pahina. At kailangan pong aralin, busisiin mabuti. Hindi po kasi ito basta parang nobela lamang na babasahin at magkakaroon na agad ng reaksyon. So, kailangan pong aralin mabuti para po maging reasonable at tama ang magiging desisyon po ng Pangulo. May follow-up question po si Maricel Halili. Yusek, good morning. Do we have a timeline kung kailan natin makukuha yung resulta nitong pag-aaral sa report? Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Sa akin lamang po pagkakaalam, most probably by February meron na po. And ano po yung aasahan natin na pwedeng ibahagi ngayong buwan ng Pebrero? Especially marami rin po kasi yung naghihintay ng resulta kagaya po kung ano nang nangyari kay Zaldico. Wala pa po ako sa ngayon na mabibigay sa inyo dahil hindi pa rin po ibinibigay sa akin kung ano ang resulta ng pag-aaral na ito. Kapag ka po meron na, ako rin po naman na mag-a-announce sa inyo. Sorry. Ayun po, si Ivan Mayrina. Sorry, ipurso ko lang yung point na dun sa hindi pa pala nagmi-meeting. Hindi ho ba nagpapakita ito na this is not urgent as far as the President is concerned? Kasi he could have easily called for a meeting between him and the Justice Reyes para ho, mas madaling madesisyonan kung ano man yung kailangan desisyonan if the ICI should continue or should cease operations. Wala man po kasi nagiging gap sa pagtatrabaho. Patuloy pa rin po nagtatrabaho ang ICI. Nakapagbigay nga po sila ng report at nagkatatrabaho din po, ayon din po sa Ombudsman. Sila din po ay nagpapatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Tandaan po natin, marami na po kasi na isumite ang ICI sa Ombudsman at sa DOJ. So yun po nga ang dapat ating hintayin kung ano po ang magiging resulta kung may maisa sa papang mga kaso. Justice Reyes himself said that they could have done more if the Commission had members. Yan po siguro ang nilalaman ng kanilang report at yan po ang pag-aaralan ng Pangulo. Salamat.
Okay po. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, yung anti-dynasty bill, maisasama na ba ito sa, sa zona ni Pangulo Marcos? Since meron na rin statement ng mga taga-kongreso na minamadali na rin nila yung anti-dynasty bill to become a law. Maganda pong sinyales yan kung kanila po ito minamadali dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Sa ating pong huling meeting, yung LEDAC po ay nasabi po nila na sila po ay nagsasagawa ng public consultation. So hintayin po natin kung gaano po magiging kabilis ang pagtatrabaho po ng ating Kongreso at para maisumiti nila ang binalangkas na bill para sa Pangulo at para maaral po ito. Pero chances of mentioning that by the President sa zona, malaki ba ang chance? Yusek? Hindi natin masasabi sa ngayon. Mahirap mangako. Yusek, on other matters tungkol kay VP, yung maagang declaration niya para tumakbo sa 2028. Does the palace see this as a moment of truth para malaman kung sino yung mananatiling kaalyado ng Vice Presidente, and sa kabilang banda, malalaman din naman natin yung mga hindi bibitiw sa administrasyon? Ang ganyan pong pananaw, hindi po ito ang pananaw ng palasyo. Irrelevant po ang pagdedeklara ng Vice Presidente na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Bakit irrelevant? Hindi po yan ang nakikita ng Pangulo sa ngayon dahil hindi po kinakailangan magwatak-watak ang Pilipino. Ang mga kababayan na po natin, lalong-lalo na po yung mga leaders at mga public servants, hindi po dapat nagkakampihan sa ngayon. Ang kailangan po ng Pangulo ay ang pagkakaisa upang maiangat ang ekonomiya, masolusyonan ang issue sa baha, maiangat ang employment rate ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. Yan po ang dapat na inuuna na solusyonan ng ating gobyerno. At ang pagkakampihan, hindi po ito napapanahon. So that's why it's irrelevant. Wala sa lang, Yusek. Para sa reaksyon sa patuloy na depensa ng Duterte camp kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Tayo nga po yung lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo. At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. At ito nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. Ito ay may date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. At ito pa ang sinabi niya, and I quote, assuming it's, referring to warrant, assuming it's true, why did I do it? For myself, for my family, for you and your children, and for our nation. If it is truly my fate in life, it's okay. I will accept it. They can arrest me, imprison me. He was not scared of the ICC and told it to hurry up on its investigation. So, papaano nilang masasabing may kidnapping kung mismo ang dating Pangulong Duterte ay handang magpa-aresto kapag ang warrant of arrest ng ICC ay nandyan na. Salamat po, Yusek. Susunod pong magtatanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Leni presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho,
pro-Philippines versus not pro any country. Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung ano man ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon. Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Susunod pong magtatanong, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Other matters lang po. May movement na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, possibly next week. Kung sakali po, pang 8th straight week na po ito ng oil price hike, ano po ang posisyon ng palasyo sa mga petition po ngayon para sa fare hikes ng mga drivers at operators na inaaral din po ngayon ng LTFRB? May bago po bang directive ang ating Pangulo hinggil po dito? Opo, nakausap din po mismo natin ang pamunuan po ng LTFRB, si Chairman at Attorney Vigor Mendoza, pati po si DOTR Secretary Banoy Lopez. Sa ngayon po ay may hearing na nagaganap, pinag-aaralan mabuti kung magkakaroon ng fare hike. At ayon naman din po sa LTFRB, ang patungkol po sa hinihiling ng mga jeepney operators and drivers, mukhang hindi pa po napapanahon, premature, dahil po meron pong provisional fare increase sa halagang 1 peso at ayon sa kanilang computation, itong provisional grant na ito na fare hike na 1 peso ay nako-cover pa po ang fuel cost para sa jeepneys. At ayon din po sa sinabi ni Chair Mendoza, ang hiling naman din po ng mga jeepney operators at ng jeepney drivers ay hindi particular sa fare hike, kundi para labanan yung kolorum. At katulad ng ating inireport kahapon, nilalabanan po, especially ang proyekto po ng LTO ni ASEC Lacanilaw, nakakahuli po sila ng mga kolorum. At pero ang priority po ngayon ng LTFRB kung magkakaroon po ng fare hike ay ang mga buses dahil wala po silang temporary fare hike. So yun po, ang priority po nila ay ang pag-uusap tungkol sa pag-increase ng pamasahe sa mga bus. Quick follow-up lang po, Yusek. Kung wala pong fare hike para po sa jeepney, meron po bang kino-consider na subsidy or alternative assistance po para po sa kanilang hanay? Actually, kahit po sabihin natin na premature, ayon po kay Attorney Vigor Mendoza, pinag-aaralan pa rin po ang maaaring maibigay na tulong sa mga jeepney operators and drivers. Ayon po yan kay Attorney Vigor Mendoza. Thank you, Yusek. Huling magtatanong po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Other topic lang po ito. Reaction po ng Palasyo sa pinalalakas na cyber defense partnership ng Pilipinas at Canada. At ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang security landscape at paano po makakatulong ang regular na exchange ng cyber threat information sa pagpapalakas ng national cybersecurity posture po ng ating bansa? Yes, ayon din po sa kautusan ng Pangulo, kailangan po talaga nating labanan itong mga cyber attacks na ito. At dahil po dito, ang sabi po ni ASEC Arsenio Andolong, ang pagkakaroon po ng cyber defense partnership with Canada and Japan ay para po paigtingin yung kolaborasyon ng bansa sa ating bansa mismo, ang ibang bansa sa ating bansa. At lalo na po ang Canada po, ang bansang Canada po ay may extensive na kaalaman, mas malalim na kaalaman patungkol po sa cyber defense mechanisms or measures. At plano po ito na gawing taon-taon na po. At yung mga cyber security threats na kanilang tututukan, aking pong babanggitin, nandito po ang state-sponsored attacks and espionage, foreign interference and misinformation, ransomware and data breaches, critical infrastructure protection,
talent and infrastructure gaps. So, evolving po kasi yung mga cyber threats. So, kaya dapat patuloy po na nagbibigayan, nagpapalitan ng kaalaman para po mas maproteksyonan ang bansa sa mga cyber attacks na tulad nito. So, ibig sabihin, Yusek, ito po yung magiging focus, ito po yung magiging pakatutukan ng administrasyon. Yung Kailangan- mga nabanggit nyo. Opo, kailangan po kasi medyo lumalala po, lalo-lalo na po ang mga misinformation. Nagagamit po ito at nagiging biktima po ang ating mga inosenteng kababayan. Salamat, Yusek. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Maraming Sige po. Yes. Yusek, update lang namin, or may we confirm if magdetake na ng oath this afternoon si Attorney Melvin Matibag as NBI Chief, and will the President administer the oath himself? Ibibigay ko po sa inyo yung update pagkatapos po ng briefing. Ma'am, update lang, baka may reason kung bakit siya. May reason na inaibigay bakit si Attorney Melvin yung inassign as NBI Chief? Ibibigay ko po ang update pagkatapos po ng briefing. Yes. Yusek, as we know, ma'am, the confirmation of charges hearing is set this coming Monday on February 23 in related to the case of former President Duterte. May we know, ma'am, if President Marcos will be monitoring the ICC proceedings? Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. At tatandaan po natin na ang mga nagsampa po ng kasong to ay kapwa natin Pilipino. Pilipino nagsampa ng kaso, nirereklamo, ay kapwa natin Pilipino. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan po maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari. Dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Yes. Dagdag ko po sa tanong, merong mga ginagawang fundraising ngayon para sa mga complainants na hindi makakapunta doon sa the Netherlands considering na hindi nila kaya yung pamasahe. Will the government assist them? Sa ngayon po, ang huli kong pagkakaalam, hindi po ako updated sa ngayon. Pero ang huli ko pong pagkakaalam, according to DOJ, dahil po Pilipino po ang complainants sa nasabing kaso, sila po ay poproteksyonan at tutulungan. Up to the what extent, bibigyan ko po kayo ng update at tatanungin ko po ang pinakahuli na maaari nating ibigay na impormasyon patungkol dyan. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Maraming salamat. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.